Habang lumalakas ang tensyon sa South China Sea, ang pagdating ng BrahMos missile ay nagbibigay ng bagong pag-asa at bagong direksyon sa ating depensang militar na maaaring makapagpabagsak ng malalaking barko o iba pang target. Ang pagdating ng BrahMos system ay nagmarka ng isang malaking hakbang sa paglipat ng depensa ng Pilipinas mula sa pagtutok sa mga internal na banta patungo sa panlabas na depensa. Ang India ay may mahalagang papel sa rehiyon ng Indo-Pacific, lalo na sa harap ng pagtaas ng agresibong aksyon ng China. Samahan ninyo ako sa pagtalakay ng mahalagang kabanatang ito sa kasaysayan ng ating bansa. Ang BrahMos missile system ay produkto ng isang joint venture sa pagitan ng Defense Research and Development Organization, DRDO, ng India at ng NPO Mashinostroyenia ng Russia. Ang pangalan ng missile ay hango sa mga pangalan ng dalawang ilog, ang Brahmaputra sa India at ang Moskva sa Russia. Ang BrahMos missile ay may kakayahang lumipad ng hanggang Mach 3, 3 beses na mas mabilis kaysa sa tunog. Ang bilis na ito ay nagpapahirap sa mga kaaway na i-intercept ang missile habang ito ay nasa ere. Ito ay binubuo ng dalawang yugto, isang propellant booster engine na nagpapabilis sa missile sa supersonic speed at isang liquid ramjet na nagpapanatili ng bilis nito sa Mach 3. May flight range ito na hanggang 290 kilometro. Ang extended range version ay maaaring umabot ng hanggang 500 kilometro na nagbibigay ng mas malawak na saklaw para sa depensa. Ang BrahMos ay maaaring ilunsad mula sa lupa, barko, or fighter aircraft. Para sa Pilipinas, ang sistemang kanilang nakuha ay land-based. Ang missile ay dinisenyo para sa mataas na precision at may kakayahang magdala ng mga warhead na maaaring makapagpabagsak ng malalaking barko o iba pang target. Ang Philippine Marine Corps Coastal Defense Regiment ang magiging end users ng bagong sistema. Ang mga personnel ng Navy ay nakatapos ng shore-based anti-ship missile system training noong Pebrero 2023. Samantala, ang BrahMos ay hindi lamang ang mid-range missile systems sa teritoryo ng Pilipinas noong Abril 2024. Noong kalagitnaan ng Abril, ang First Multi-Domain Task Force ng Estados Unidos ay nag-deploy ng Mid-Range Capability (MRC) missile system sa Northern Luzon. Ang MRC ay dinala dito partikular para sa exercise sa LACNIB 24 o mga military exercises sa pagitan ng mga armies ng treaty allies na Pilipinas at US. Kasali sila sa Balikatan 2024, ngunit para lamang subukan ang logistics. Ibig sabihin kung paano maililipat ang sistema sa Northern Luzon, kung saan gaganapin ang karamihan ng war games. Epekto sa depensa ng Pilipinas. Ang pagdating ng BrahMos system ay nagmarka ng isang malaking hakbang sa paglipat ng depensa ng Pilipinas mula sa pagtutok sa mga internal na banta patungo sa panlabas na depensa. Ayon kay Don McLean Gill, isang geopolitical analyst, ang BrahMos ay magbibigay ng mahalagang layer ng deterrence para mapanatili ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gayunpaman, ayon kay Joshua Espeña, Vice Presidente ng International Development and Security Cooperation, IDSC, hindi sapat ang sistema mismo. Kailangan ang tamang operational design at strategic vision upang maging epektibo ito sa aktwal na labanan. Tulad ng Pilipinas, ang India rin ay nakakaranas ng patuloy na agresibong aksyon mula sa China. Noong kalagitnaan ng 2023, ang India at Pilipinas ay kabilang sa maraming bansa na nagpahayag ng pagtutol sa bagong standard map ng China na nagtatampok ng 10-dash line na inaangkin ang karamihan ng West Philippine Sea. Ang lupaing inaangkin ng China sa mapa ay kinabibilangan ng Arunachal Pradesh at Aksai Chin, mga lugar na inaangkin din ng India. Ang India ay may mahalagang papel sa rehiyon ng Indo-Pacific, lalo na sa harap ng pagtaas ng agresibong aksyon ng China bilang pinakamalaking demokrasya sa mundo, ikalimang pinakamalakas na ekonomiya, pang-apat na pinakamalakas na military, at pangalawang pinakamalaking standing army. Ang India ay nakaposisyon upang ipakita ang kanilang leadership sa international stage sa pamamagitan ng pagiging boses ng Global South. Ito ay malinaw na resulta ng 2023 State of Southeast Asia Survey, kung saan ang India ay pumangalawa bilang preferred alternative partner country para sa rehiyon ng West PHC, habang ang kompetisyon sa pagitan ng US at China ay tumitindi. Iba pang tulong ng India
Hindi lamang sa usapin ng depensa nakatuon ang tulong ng India sa Pilipinas. Sa mga nakaraang taon, maraming naitulong ang India sa iba't ibang sektor. Ang mga ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at India ay matagal nang nagpapatibay. At dahil parehong mayroong mahahalagang mga maritime interests, ang Pilipinas at India ay nagkaroon ng mga pag-uusap at kasunduan. Kasama dito ang mga joint naval exercises at pagtutulungan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa karagatan. Bagamat maraming benepisyo ang hatid ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at India, hindi mawawala ang mga hamon. Isa na rito ang limitadong resources ng Pilipinas at ang kakayahan nitong makipagsabayan sa teknolohikal na mga pagbabago. Gayunpaman, maraming oportunidad ang bukas para sa pagpapalakas lalo na sa aspeto ng pagsasanay at teknikal na suporta. Ang sa kasaysayan ng Pilipinas, madalas na ang ating pambansang depensa ay nakasentro sa paglaban sa mga panloob na banta tulad ng insurgency at terorismo. Ngunit sa gitna ng mga alon ng karagatan, may isang mas malalim at mas mapanganib na banta na nagmumula sa labas, ang pag-angkin ng China sa halos kabuuan ng West Philippine Sea. Ngayon, sa pagdating ng makabagong BrahMos missile ng India, ang Pilipinas ay pumapasok na sa isang bagong yugto ng pambansang depensa. Pumasok na ang Pilipinas sa supersonic age ayon kay National Security Council, NSC, spokesperson Jonathan Malaya sa programang Bagong Pilipinas ngayon ng PTV4. Halos 2 taon matapos formalisahin ng mga opisyal ng Pilipinas at India ang 370 milyon na kontrata para bilhin ang anti-ship missile system. Noong unang bahagi ng 2020, sinimulan ng mga opisyal ng depensa ng Pilipinas at India ang serye ng mga pag-uusap upang tukuyin ang mga pangangailangan ng Pilipinas sa pagpapalakas ng depensa sa harap ng mga banta sa West Philippine Sea. Bumuo ng delegasyon ng Pilipinas upang bisitahin ang mga pasilidad ng BrahMos Aerospace sa India, kung saan ipinakita ang mga kakayahan ng missile system. Nagkaroon ng malalim na pag-aaral at pagsusuri upang tiyakin na ang sistema ay angkop sa mga pangangailangan ng Pilipinas. Noong Enero 2022 sa ilalim ng nakaraang administrasyon ni Duterte, formal na nilagdaan ng mga opisyal mula sa Pilipinas at India ang kontrata para sa pagbili ng BrahMos missile system. Si dating Defense Secretary Delfin Lorenzana ang pangunahing lumagda sa bahagi ng Pilipinas. Samantala, noong Pebrero 2023, 21 personnel mula sa Philippine Navy ang nakatapos ng shore-based anti-ship missile system training bilang paghahanda sa pagdating ng BrahMos missile system. Ang mga ulat mula sa Indian media noong Abril 2024 ay nagpapahiwatig na ang unang batch ng BrahMos missile system ay dumating sa Pilipinas. Ngunit hindi pa tiyak kung saang lokasyon ito na i-deploy. Ang mga detalye na ito ay kadalasang itinatanggi o hindi kino-confirm ng mga opisyal ng military bago ang opisyal na pahayag mula sa Department of National Defense ng Pilipinas. Ang BrahMos missile ay hindi lamang isang teknolohikal na pag-angat. Ito rin ay isang simbolo ng lumalakas na alyansa sa pagitan ng dalawang demokratikong bansa, ang Pilipinas at India. Sa likod ng bawat missile na dumadaong sa ating baybayin ay ang pangako ng proteksyon at seguridad para sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Sapat na nga ba ang ating kakayahan upang harapin ang banta mula sa China? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at share. Maraming salamat at God bless.